Magandang araw mga pre. Galing nga pala kami sa palengke kanina. Tingnan yung mga nakuha kong sayote. Pinili ko talaga yan. Yung mga labas na yung dila. Nga pala, hindi ko lulutuin yan ha. Itatanim ko po yan. Ipapakita ko lang kung paano ako magpaugat ng sayote. Yung sa sarili kong paraan. Maraming klaseng paraan para magpaugat ng sayote. Yung iba gumagamit ng tissue. Pero ako, ganito lang. Kukuha lang ako ng lagayan. Tapos bababad ko lang sa tubig. At syempre, dahil galing sa palengke yan, hindi natin alam na sigurado ako na hindi pare-parehas yung gulang niyan. Na itong 5 na to. Merong mauuna dyan, merong mahuhuli. Pero kahit mahuli naman yung iba dyan, ay sigurado pa rin naman natutubo. Yun nga lang, ay medyo matagal. Kaya mas maganda talaga yung nakaugat na siya, tinubuan na siya ng mga dahon, kesa yung idedirekta nating itanim sa lupa nang wala pang usbong sayote. Matagal yun. Siguro mga 1 buwan, 2 buwan bago may umusbong na bulaklak. Ang paglalagay nga pala ng tubig ay dapat yung saktong-sakto lang. Kasi hindi siya pwedeng sobrang dami. Hindi dapat siya nakalubog. Dapat yung dulo-dulo lang ng sayote. Medyo mahaba yung video natin kaya pa-fast forward ko na. Balikan ko na lang kayo after 3 days. Salamat! At ayun na nga, 3 days na nga lumipas. Ang bilis Kita nyo may mga ugat na. Pwera lang dito sa isa na to. Pero okay lang yan. Sabi ko nga diba, hindi kasi pare-parehas ng gulang yung mga nabili kong sayote. Basain na lang natin ng kaunti. At antay na lang natin. Malay mo naman, hindi na rin masama. Sa 5 pinaugat natin, yung isa lang ang ayaw lumabas ang ugat. Tinan nyo to. At saka yung 3 pa. Balikan ko na lang kayo after 1 week. At 1 linggo na nga lumipas. Ayun. At ang lalaki na ng mga ugat niya. Pwede na rin namang tanim yung ganito. Pero ako, papahabain ko pa siguro yung mga ugat. Siguro mga 1 linggo pa. Kasi itong isang pasaway wala pa ring lumabas na ugat. Pero okay lang yan. Ganun talaga. Balikan ko na lang ulit kayo after 1 week. Siguro. Bali total 2 weeks simula nung binabad natin yung sayote. At eto na nga after 2 weeks. Baka malito kayo 2 weeks simula nung binabad natin yung sayote. Tingnan mo itong isa Ang haba ng ugat at usbong. Pero itong isang pasaway wala pa rin talaga. Pero tingnan nyo itong 3. Grabe. Ang haba na. Nauna pa. Itatanim na nga pala natin ngayong araw itong sayote. At ide-demo ko sa inyo kung paano ba magtanim ng sayote. Pwede naman dito sa seedling bag. Basta yung composition ng lupa nyo is maganda. At buhaghag. Ganito nga pala. Hukay lang tayo ng mababaw lang. Babaw lang natin yung ugat. Tapos kalahati lang ng sayote yung tatabunan natin. Kailangan nakalabas yung kalahati. Siyempre nakalabas din yung usbong. Meron na nga pala akong mga naunang sayoteng itinanim. Papakita ko rin sa inyo kasi doon ko ilalagay yung iba. Basahin lang natin ng konti. Tapos yung iba sasama natin dun sa naunang mga sayote na tinanim ko rin. Papakita ko rin sa inyo. At nandito tayo sa aking mini garden. Kita nyo, ito yung aking ginawang garden bed. Bumili lang ako ng ilang pirasong hollow block. Tapos lupa. Ayan, okay na. Sasama ko na lang dito yung mga pinaugat nating sayote. Madali lang naman alagaan ng sayote. Basta huwag nyo lang lulunurin sa tubig kasi ayaw din ng sayote ng masyadong matubig. Siyempre, ayaw din nila lang natutuyaan ng lupa. Yung tamang-tama lang.
Ang sayote nga pala ay tumatagal ng siguro mga 2 to 3 months bago siya mag-umpisang mamulaklak. Or kung magandang pagkakatanim natin, pwede na tayo makaharvest ng mga 3 months to 4 months siguro. Ang kagandahan dito sa sayote ay hindi naman siya alagain katulad ng ibang mga halaman o gulay na tinatanim natin. Kung napapansin nyo nga pala, mayroong mga kaliskis ng isda sa lupa natin kasi ang ugali ko kasi kapag nagluto ng isda si Mrs. tapos yung pinaghugasan ng isda, dinidilig ko sa lupa at sa mga halaman kasi source of nitrogen din kasi yan. Kahit yung mga pinaghugasan ng bigas, pwede rin yan. Isa sa mga problema ng sayote ay yung mga langgam. Kasi syempre, habang tumatagal nabubulok yung sayote. Diyan naman umaatake yung mga langgam para maging pagkain nila. Ang mahirap ay kapag binahaya nila yung mismong sayote. Kasi sinisira nila yung mga ugat. Pero madali lang naman agapan. Gumawa lang kayo ng mga organic pesticide, halimbawa ng suka, dishwashing, sili, or kung anong available sa inyong kusina. Sa mga susunod kong video, ibabahagi ko sa inyo yung mga ginagamit kong organic pesticide, insecticide na hindi nyo kailangang gumastos ng malaki. Baka nga walang gastos kasi sa kusina at sa bakuran nyo lang makikita. So paano? Hanggang dito na lang yung video ko. Update ko na lang kayo kapag namunga na yung mga sayote. Hanggang sa muli. Paalam.